Matinding flash flood ang naranasan sa isang barangay sa Ginobatan, Albay, kasunod ng pag-ulang dulot ng low pressure area. Rumagasa ang baha na may kasamang putik at debris mula sa Bulkang Mayon sa kalsadang yan sa barangay Masarawag. Dahil dyan, hindi madaanan ng mga sakyan ang lugar at ilang residente na rin ang stranded sa kanilang mga bahay. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, walang naiulat na nasaktan o nasawi sa pagbaha at mud flow. Patuloy ang monitoring sa mga barangay na apektado ng baha. Nananatiling nasa blue alert status ang pamahalaan bilang paghahanda sa epekto ng low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Naka-standby ang relief goods at rescue teams para sa mga maapektuhan ng masamang panahon ayon kay Office of Civil Defense spokesperson Junie Castillo. Nakipag-ugnayan na rin sila sa regional offices, local government units at iba pang ahensya. Itong mga nakaraang araw lang, nasa mahigit 11,000 pamilya ang naapektuhan ng ulang dulot ng hanging habagat at bagyong Isang. Ipinag-utos si Pangulong Bongbong Marcos na dapat may permit mula sa lokal na pamahalaan ng bawat infrastructure project ng gobyerno. Nangako rin siyang pananagutin ang mga sangkot sa mga anomalya at katiwalian. Narito ang aking unang balita. Ang iilan na pinipili ang sariling interes kaysa kapakanan ng bayan, ang pinatamaan ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi lang pagpapalakas ng ating depensa ang kailangan nating tutukan upang maalagaan ating kalayaan. Kailangan din natin labanan ang banta ng katiwalian at pang-aabuso sa kapangyarihan ng ating lipunan. Panahon na raw para gabayan ng kabataan, para maging mas mapanuri at pangako ng Pangulo, mananagot ang sangkot sa anomalya at katiwalian. Ilalabas natin ang buo at pawang katotohanan at titiyakin natin hindi na mauulit ang kawalan ng respeto at malasakit sa taong bayan. Nitong mga nakaraang linggo, inspeksyon ng Pangulong Anyi palpak na flood control project sa Bulacan at rock netting at rock shed sa Cannon Road sa Benguet. Isa sa pinunan ng Pangulo, hindi umano tinrabaho ng DPWH ang slope protection at protection wall sa pundasyon ng rock shed. Wala silang tinayo, wala silang linagay na wall, wala silang linagay na riprap, wala silang linagay na slope protection. Kaya ang balor ng kanilang trabaho is zero, complete zero. This is 260 million project. Useless. Parang tinapon mo yung pera sa ilog. Useless. How can you tell me that it's not economic sabotage? Pinuntahan din ni DPWH Secretary Manuel Bonoan ang proyektong sinita ng Pangulo sa Benguet. Ayon sa DPWH, isusumiti nila agad sa Pangulo ang resulta ng investigasyon. Kaugnay naman sa flood control project sa Bulacan, nauna nang nilagay sa floating status sina dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, OIC District Engineer Bryce Erickson Hernandez at 8 pang miyembro ng 1st District Engineering Office ng Lalawigan. Inihintay pa raw ni Bonoan ang paliwanag ng mga sangkot, pero nakaumang na raw ang posibilidad ng preventive suspension laban sa kanila. Because of the on yung perceived anomalous implementation of projects. Yung sinasabi nating ghost project, yan ang pinakagarapal na siguro gagawin mo yan. We're validating it and I think in a few days siguro baka dapat hindi lang floating status yan. I have to nag-issue na po ako ng show cause order sa kanila lahat, yung mga involved dyan. And in a few days, pagka hindi satisfactory yung ano nila, then I'll have to issue again yung preventive suspension po nila. Without prejudice, of course, to filing additional cases po with quarantine. Tinatayang nasa 4 proyekto mula 2022 hanggang 2025 ang bineberipika ng DPWH. Kabilang ilang proyekto mula sa nakaraang administrasyon. Kasunod ng pag-aresto kay Batangas 1st District Engineer Abelardo Calalo, babala ni Bonoan sa iba pang district engineer. This is already a warning to everybody. Kailangan po lahat ng pagpapatupad ng mga projects as the President is calling, dawain ng gusto yung mga proyekto at dapat iwasan yung mga corruption. Hindi lang daw hanggang district engineer ay pasususpindi o kakasuhan. Sakaling may matibay na ebidensya, wala raw sasantuhin kahit mataas na opisyal ng local o national government. Ito ang unang balita. Ivan Mayrina para sa GMA Integrated News. Posibleng may kinalaman daw sa military exercise ng Pilipinas at Australia kung bakit lumapit ang mga speedboat at rubber boat ng China sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal noong nakaraang linggo. Ayon po yan sa Department of National Defense.
Sabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na monitor nila ang mas malaking presensya ng China sa lugar na maaaring dahil sa nasabing joint exercise. Hanggang kahapon, 18 barko pa ng China ang nanatili sa Ayungin Shoal. Nakahanda naman daw ang Philippine Navy at Armed Forces of the Philippines sa posibleng susunod na hakbang ng China. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbubukas ng World Skills ASEAN Manila 2025 sa Pasay. Sa kanyang talumpati, binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng skills sa iba't ibang larangan. Ipinagmalaki rin ng Pangulo na ang ika-14 na edisyon ng kompetisyon ay ang pinakamalaki sa kasaysayan. May 259 na kalahok mula sa 32 skill areas sa 6 na pangunahing sektor. Kabilang dyan ang IT Software Solutions for Business at Web Technology, Cabinet Making, Fashion Technology, Electronics, Bakery at Automobile Technology. Ngayong araw magsisimula ang kompetisyon na magtatagal hanggang August 30 sa World Trade Center. Skills are the new global currency. They are the foundation of innovation and the engine of industry. For our participants, the rewards go far beyond gold, silver, or bronze. Here, you show that you can thrive under pressure, where challenges spark creativity, build confidence. And these are the qualities that will serve you long after this competition will end. Imbestigahan na lahat ng flood control project sa Maynila ayon kay Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. Sagot niya yan, kasunod ng panawagan ni Manila Mayor Isko Moreno na imbestigahan ng mga flood control projects sa 2nd, 3rd at 6th District na lungsod. Hindi raw solusyon ang pagtukoy sa ilang distrito o lugar dahil konektado ang mga daluyan ng tubig at drainage system sa lungsod. Kung nais daw talaga nilang maintindihan ang ugat ng problema, dapat daw maging seryoso sa paghanap ng solusyon at hindi lang sa anya sa pamumulitika. Back to work na, marami matapos ang long holiday weekend. Kumustahin natin ang biyahe at pagko-commute? Live mula sa Quezon City, may unang balita si James Agustin. James, good morning. Maris, good morning. Unti-unti na dumarami yung mga pasahero na naghihintay na masasakyan sa bahaging ito ng Commonwealth Avenue sa Philcoa sa Quezon City ngayong umaga. Pasado alas 5 pa nga lang ng umaga kanina, Maris, ay marami ng mga pasahero na nahihirapan sa pagsakay. May ilang pampublikong sasakyan kasi gaya ng mga ordinary bus at modern jeep na punuan na. No choice ang iba kung hindi tumayo na lang. Dahil back to work na ang karamihan matapos ang holiday, inagahan nila ang pagbiyahe. Marami ring may dalang payong bilang paghahanda sa posibleng pag-ulan na mararanasan ngayong araw. Pinapatila po namin muna, kaya lang pagka hindi na talaga kailangan umuwi. Kailangan pilitin po. Nag-aantay na lang po yung may pwedeng masakyan kahit. Paano pa maulan? Payong. Payong na lang po. Samantala, Maris, ito po ngayon yung sitwasyon dito sa bahagi ng Philcoa. Ayan, marami-rami na yung mga pasahero. Ang obserbasyon natin, may iba dyan na nahihirapan talaga makasakay dahil punuan yung mga sasakyan at matagal na naghihintay. Yung iba naman, agad na nakakasakay, depende doon sa dumaraan na PUV dahil may mga air-conditioned buses naman dito na hindi pa naman tayuan. Silipin naman po natin yung lagay ng trapiko dito sa westbound lane ng Commonwealth Avenue. Mga sasakyan na galing sa area ng Fairview at Tandangsora na patungo sa Elliptical Road. Unti-unti na rin dumarami yung mga sasakyan pero may mga taga-MMDA naman na nagmamando sa bahaging ito ng Philcoa. Doon naman sa eastbound lane na patungo sa area ng Fairview ay maluwag ang traffic situation ngayong umaga. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Bumagsak ang malalaking tipak ng bato sa Natonin Mountain Province. Pumambalang ang mga nahulog na bato sa Barlig, Natonin National Road. Isinara muna sa mga motorista ang bahagi ng kalsada. Ayon sa lokal na pamahalaan, posibleng matagalan ang clearing operation sa lugar. Grabing baha naman to. Rumaragas ang baha naman ang naranasan sa ilang bahagi ng La Trinidad, Benguet. Sa bilis ng pagtaas ng tubig, nagmadali ang ilang residente sa paglalagay ng sandbag sa paligid ng isang tindahan. Nalubog na sa baha ang ilang kalsada at bahay. Nasalanta rin ang ilang taniman ng strawberry, letsugas at repolyo. Bagong tanim pa naman ang mga ito na aanihin sana sa Disyembre.
No hair? Don't care. Yan ang tema ng isang kompetisyon sa Illinois, USA. Mahigit 60 kalbo ang lumahok sa pinakaunang Bald Off Contest. May mga natural na kalbo at mayroon ding gumamit na lang ng bald caps. Ang goal nila tanghaling the baddest baldy. First runner-up ang kalbong nagpaandar sa kanyang aura performance. Ang nagwaging baddest baldy, si Tom na nag-cosplay bilang kalbong karakter ng isang cleaning product. Ang natanggap nilang mga premyo, kalbo-themed na merchandise. Binaha ang ilang bahagi ng Mindanao kasunod ng pag-ulang dulot ng habagat. Pinasok ng tubig ang bahay na yan sa isang subdivision sa Barangay Tubaga, Zamboanga City. Abot baywang ang baha. Napaiyak na lang ang may-ari dahil wala silang naisalbang gamit. Mahigit 300 bahay rin ang nalubog sa baha sa Ayudahan Urban Poor Subdivision sa parehong barangay. Gamit ang mga bangka, inilikas sa mga otoridad ang mga stranded na residente. Ayon sa Zamboanga City Disaster Risk Reduction Management Office, bumigay kasi ang isang pader. Matapos umapaw ang kalapit na ilog kaya bumaha sa lugar. Bumaha rin sa ilang kalsada sa Cotabato City dahil sa halos walang tigil na ulan. Pahirapan tuloy ang pagdaan ng mga sasakyan. Sa Buluan, Maguindanao del Sur, halos 4,000 pamilya mula sa 5 bahay o 5 barangay ang apektado ng malawakang baha. Umapaw kasi ang ilang ilog na konektado sa Rio Grande de Mindanao. Iniimbestigahan ng Department of Agriculture ang umunoy profiteering o pananamantala sa presyuhan ng bawang. Pinag-aaralan din ng ilang paraan para mapababa ang presyo nito. Live mula sa Davao City, Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Jandy! Yes, Susan, ayon sa isang consumer group, kailangan umanong palakasin ang local production ng bansa para mabawasan ang pagdepende natin sa importasyon ng bawang kasi mas mapapababa raw nito ang presyo. Dito sa Metro Circle sa Bangkerohan sa Davao City, kadalasang bumibili ang mga mamimili ng gulay at spices dahil mura ang bentahan. Isa sa mga mabenta ang bawang. 120, ma'am. 120 ni, saan ni saka ni baba? Ni baba na ng kunti. Dati na 125. Ligit po ito kay Wagyu, may pagkaon kung wala sila. Mayroon 140, may 130. Meron lugar nga 180 ang garlic eh. Gusto ko 100. Ayon kay Secretary Laurel, nakita nilang may profiteering sa industriya ng bawang. Pwede natin sabihin baka may cartel. We just started getting more people to import garlic dahil wala naman tayong garlic industry. Parang nalimit kasi sa ilang players yung garlic eh, for so long. Ang gagawin nila kung may bagong player papasok, babagsak nila presyo para malugi yung bago sila makapag so we're addressing that. Okay raman po kung babaon na sa ang capital food na mo. Sa amin naman depende. Pag may kinikita kami kung saan namin binibili, pwede, payag kami doon. Oh. Basta yung kinukunan nyo, mas mababa. Halimbawa, makuha namin mga 90. Di pwede namin ibenta ng 100. Sa ipinadalang pahayag sa GMA Regional TV, sinabi ng Davao Consumer Movement na welcome development sa kanila ang hakbang na ito ng DA. Pero sana raw ay mas palakasin pa ang local production ng bawang sa pamamagitan ng pagbibigay ng suporta sa mga magsasaka at pag-aaral sa pagpapalago ng garlic production. Mapapababa raw kasi nito ang importation na reresulta sa mas mababang presyo nito. Ayon naman kay DA Region 11 Public Relations Officer Celso Vergara, mahirap magpatubo ng bawang sa Davao Region at kahit sa buong Mindanao dahil hindi angkop ang klima. Pinag-aaralan na raw nila kung anong variety ng bawang ang magandang itanim. Karamihan sa local production ng bansa nasa Ilocos Region. Susan, sa ngayon ay patuloy ang pag-aaral ng DA sa paglalagay ng maximum suggested retail price sa bawang. Susan. Maraming salamat, Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Libo-libong hotel workers ang kailangan sa Croatia. Government to government ang target hiring nito ayon sa Department of Migrant Workers. Ibig sabihin, walang placement fee. May unang balita, si JP Soriano. Cashier sa isang hardware chain sa Pilipinas si Jessa at masaya naman daw sa kanyang trabaho. Pero dahil lumalaki na ang kanyang mga anak,
panahon na raw para maghanap ng trabahong may mas malaking sahod. So gusto ko sana maka-experience ng international. So kahit yung yung mga sa hotel, mga housekeeper po. Ang target na trabaho ni Jessa, swak sa oportunidad na binubuo ngayon ng Department of Migrant Workers at ng bansang Croatia. Mangangailangan kasi ang Croatia ng libo-libong hotel workers gaya ng housekeepers, front desk at office staff. At ang target, government to government o G2G. Wala itong placement fee at direkta sa DMW ang application at hindi daraan sa anumang agency. Pero dahil binubuo pa lang, paalala ng DMW. Abangan lang po yung kaukulang announcement magpapatol sa illegal recruiter. Ang Public Employment Service Office o PESO ng Maynila, kaisa ang TESDA, DOLE at DMW. Pinangunahan ang Mega Jobs Fair kabilang sa mga kumpanya at employers na lumahok ay nakabase sa Japan, Norway, Lithuania, Saudi Arabia at Ireland. Ayon sa PESO, daan-daang Pilipinong manggagawa gaya ng driver, welders at farmers o magsasaka ang kailangan ng Japan. Estimated po, converted po sa peso is around 70 to 90,000 po. And ang maganda po dyan, sagot na po ng employer lahat, yung accommodation, pati yung food po nila. Pero kwalipikado man sa skills sa trabahong inaalok sa Japan, ang kadalasang problema ay hindi marunong ng salitang Nihongo o Japanese ang aplikante. Dito papasok ang Language Skills Institute ng TESDA na siyang tutulong para magbigay ng language training skills. Kung trabaho naman sa Pilipinas, ang mga in-demand na trabaho ngayon. Papalapit na yung per month. So, meron po tayo mga store crew, mga sales representatives, nandyan din po yung mga housekeeping. So, syempre yung mga hotels po kasi natin, medyo maraming ngayon medyo nagbuboom sila ngayon. Maaaring tignan ang pinakamalapit na PESO sa inyong lugar sa website ng PESO at PhilJobNet ng DOLE. Muling paalala ng DMW, huwag kakagatin at huwag na huwag mag-a-apply sa mga trabahong inaalok sa social media. Pati na rin sa cross-platform instant messaging apps para hindi mabiktima ng illegal recruiters at maging biktima ng human trafficking. Kahit pa inalok ng isang otorisadong ahensya ang mga trabaho abroad, tignan muna kung aprobado ang job orders at kung lisensyado ang recruitment agencies sa website ng DMW. Ito ang unang balita, JP Soriano para sa GMA Integrated News. Kinilala ang ilang kapuso programs at personalities sa 37 PMPC Star Awards for Television. Best TV Station ng GMA Network. Ang 25 years niyo nang kasama sa pagbibigay ng balita, impormasyon, saya at world-class na serbisyo. Ang unang hirit, wagi bilang Best Morning Show. At ang mga host nito ang Best Morning Show hosts. This will even inspire us to wake up even earlier, work even harder, and serve with even greater hearts. We're just really happy po to bring you the news. And of course, kami ni Sean, more of sa adventures po kami sa unang hirit. So aside from that, ayun po, we also are here to serve the fun for all of you guys. 25 years na nga kami and more to come. Sana po tuloy-tuloy po tayo magsama tuwing umaga. Best Magazine Show ang kapuso mo, Jessica Soho. Best Public Service Program ang Wish Ko Lang. Best Lifestyle Travel Show ang Pinasarap. Sa GTV kung saan ang host nito na si Cara David ang Best Lifestyle Travel Show host. Best Documentary Program host sina Cara David, Sandra Aguinaldo, Javi Severino, Atom Arroyo, Mav Gonzalez at John Consulta. Best Documentary Program naman ang The Atom Arroyo Special. Best News Program ang 24 Oras. Best Public Affairs Program ang Cayetano in Action with Boy Abunda. Habang ang mga host nito ang Best Public Affairs Program hosts. Best Game Show host si Ding Dong Dantes para sa Family Feud. Best New Male TV Personality si John Clifford ng Pepito Manaloto. At Best Comedy Show ang Pepito Manaloto. Best Celebrity Talk Show ang Fast Talk with Boy Abunda. At si Boy Abunda ang Best Celebrity Talk Show host. Best Child Performer si UM Mikael. Best Drama Anthology ang Magpakailanman. Best Single Performance Bayan Actor si Alden Richards para sa Magpakailanman episode sa Puso at Isipan, The Cantillana Family Story. Best Single Performance Bayan Actress si Rochelle Pangilinan para sa Magpakailanman, The Abused Teacher. Best Primetime TV Series ang Maria Clara at Ibarra. Best Drama Actress si Rian Ramos para sa Royal Blood. Best Daytime Drama Series ang Abot Kamay na Pangarap. Best Drama Actor si Joshua Garcia para sa Unbreak My Heart na collaboration project ng GMA,
ABS-CBN at View Philippines. Best Comedy Actress si Charisse Solomon. Best Comedy Actor si Paolo Contis. Best Miniseries ang Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Misis. Best Variety Show ang It's Showtime sa GTV. At Herman Moreno Power Tandem Award naman ang iginawad kina Barbie Fortesa at David Licauco o Barda. Nagtamo ng mga sugat si Sparkle star Christopher Martin matapos mabangga ng motorsiklo habang nagbibisikleta sa Marcos Highway sa Antipolo, Rizal. Sabi ni Christopher, mabagal ang takbo niya. Nag-check daw siya sandali ng kanyang sapatos nang mabangga siya ng motor. Tumilapon daw siya at natumba naman ang nakabangga sa kanyang rider. Thankful si Christopher na pareho silang buhay. Nagpapasalamat siya sa lahat ng mga nangumusta sa kanya. Ayon naman sa investigasyon, nag-counterflow ang motorsiklong nakabangga kay Christopher at lasing umano ang rider. Nagkayos na raw ang dalawang panig. Get well soon, Christopher. Samantalang Abisala Encantadix, nabawi na ni Sangre Pirena, Glyza De Castro ang brilyante ng apoy. Esto que varia manta, ibigo ng luta. Sumakses na nga rin finally si Pirena sa muling pagbawi ng brilyante ng apoy mula kay Olgana Bianca Manalo. Sa unang attempt kasi, failed si Pirena na mabawi ang brilyante. Isa rin sa mga dapat abangan ay kung paano makakatawid si Pirena at Tera Bianca Umali papunta sa Encantadia mula sa mundo ng mga tao. Malapit na rin kayang malaman ng mga tao na si Tera at ang superhero ay iisa. At ano nga ba ang magiging major conflict sa friendship ni Tera at Akiro Vince Maristella? Lahat ng yan abangan sa Encantadia Chronicle Sangre sa GMA Prime pagkatapos ng 24 oras. Nananatiling malaking usapin sa bansa ang national budget. Kung ang mga ordinaryong mamamayan ang tatanungin, ano-ano kaya ang mga dapat paglaanan ng malaking pondo? Alamin natin sa Street Hear It Live ni Bam Alegre. Bam! Susan, good morning. Usaping national budget nga dito sa Street Hear It. Kung may say lang naman daw yung pangkaraniwang mamamayan, ano kaya yung priority nila dito sa ating pambansang budget? Yan ang ating inalam. Kapag usapin tungkol sa national budget, mga mambabatas ang karaniwang nagdidiskusyon. Pero buwis nating lahat ito. Pera ng bayan, kaya magandang kasali rin ang taong bayan sa talakayan. Nagkaroon ng House Resolution 94 para i-accredit at imbitahan ng ilang civil society group sa budget deliberation. Sa kalye, inalam natin ang pulso ng ilan nating kababayan kung ano sa tingin nila ang dapat paglaanan ng malaki sa 2026 national budget. Para sa taxi driver at senior citizen na si June Kapalad, health is wealth kaya dapat itong gawing prioridad sa paglalaanan ng pondo. Kung kayo po masusunod, sir, anong sektor ng ating bansa yung dapat paglaanan ng malaking budget, sir? Sabi ko nga po, sir, as a senior citizen, siyempre, number one sa akin, siyempre yung health. Yung health ang dapat pagtuunan ng pansin ng gobyerno. Zero balance, maganda rin yun. Maganda yung mga walang kakayahan ng magbayad ng mga kuwan sa ospital. Ang kapwa driver niya si Rogelio de la Cruz, ang sektor ng transportasyon naman ang naisip. Sa amin, sa transport, sa amin dapat, hindi na kami dapat i-phase out. Solusyon sa baha naman ang gusto sana matutukan ng vendor na si Raul Moreno. Di raw kasi siya makapagtinda kapag bumabaha sa pwesto niya rito sa bangketa sa Pasay. Malaki matulong kung paglalaan po ng budget. Kung hindi, wala. Makarating kaya? Kung makarating. Minsan di nakarating eh. Mas malaking ayuda sa edukasyon naman ang nasa isip ng rider na si Noli Apson. Hirap daw kasi siyang pag-aralin ng kanyang kambal na anak na nasa grade 10. Mas mahirap lalo. Ako nga, may trabaho ako, kulang pa sa budget. Tapos ako lang mag-isang tatrabaho, ganun lang yun. Sakto ang hiling niya dahil base sa 2026 National Expenditure Program, ang education sector ang makakakuha ng pinakamalaking alokasyon. 1.224 trillion pesos ang nakalaang pondo riyan. Sana madama raw ito ni Richelle Robles na pinagkakasya sa pagpapaaral ng mga anak niya ang kanyang minimum wage bilang housekeeper. Kagaya sa amin na mahirap. Maganda po yung edukasyon ang priority po. Gano'n ba kahirap magpaaral ngayon? Naku po, ang hirap po talaga. Lalo na sa yung budget araw-araw. Pakahirap po talaga, sir, sa kagaya namin na minimum lang po ang sahod, sir.
Susan, kabilang dito sa breakdown itong mahigit 1 trillion pesos na budget sa edukasyon ay 928.5 billion para sa DepEd, 134.9 billion naman sa state universities and colleges at 33.9 billion sa CHED. Ito ang Street Unit mula rito sa Pasay. Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Kapapasok lang po na balita, tinanggal sa pwesto si PNP Chief General Nicolas Torre III at kinumpirma po yan Executive Secretary Lucas Bersamin. Inaalam pa namin ang dahilan ng pag-relieve sa hepe ng PNP at sinusubukan pa rin namin kunan ng pahayag si Torre. Ivan, ano sabi sa ni Secretary Bersamin? Kanina nga, bago tayo sumihing pawawid, may umiikot na dokumento na nire-relieve nga si PNP Chief Torre. So minabuti natin kumpirmahin yung dokumento kay Executive Secretary Lucas Bersamin na paminsan-minsan nakaka-text naman natin. At kinumpirma po niya, yung dokumentong yan ay lehitimo at pirmado niya. Abangan natin sino magiging tagapangalaga ngayon ng Philippine National Police at ano ang reaksyon dito ni PNP Chief Torre. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.